Okay, kasama natin ngayon si Congressman Bagilat dito sa probinsya ng Aklan. Kung ano yung pakay natin dito sa probinsya ng Aklan at baka may magandang balita para sa mga Aklanan? Well, una, nandito kami para kausapin yung mga kapatid kong mga ati kasi ako isang katutubo. Matagal ko nang tinutulungan yung mga ati sa Boracay actually. No? So kahapon nagpunta kami doon, inausap namin sila kasi pinapalaya sila doon eh. So pinagalaban namin yung kanilang ancestor domain since 2011. Diba yung isa sa tumulong sa kanila. But of course, aside from that, dahil kami ay bahagi ng ML Party List, which is the sectoral formation ng Liberal Party. So yung isang objective ko rin was to meet yung mga Liberal Party candidates, yung mga matatapang, mga iilang mga Liberal Party candidates. At saka buuin namin yung sectoral organizations namin dito, yung mga tumulong rin yung last election, yung mga kakampings, para suportahan itong ML Party List. Kasi ang ML Party List ay sectoral naman yung kanyang ipinagalaban. So, meron kami mga sectoral formations. Youth, women, indigenous peoples, mga magkasaka, mga isda. So, yun, we're starting yung dialogue doon sa mga urban poor, mga isda, mga magkasaka, and hopefully, makuha namin yung support nila in the next elections in 2025 bilang party list representation. Kasi yun naman talaga ang party list eh. Party list is supposed to represent marginalized sectors. Kaya gusto namin mismo, kausapin mismo yung mga sektor. Doon sa mga ate muna tayo, Kong, no? Yeah. Ano yung issue dyan sa mga ate? Bakit talagang pinuntahan natin at ano yung pwede natin maitulong sa kanila? Kasi may nangyaring agawan ng lupa dyan sa mga ate, lalong-lalo na doon sa kanilang klowa, parang binawi dati yan ng ano eh, binawi na ng ano? Binawi ng DAR. Although meron na silang CADTI doon, yung ancestor domain. Nung una yun. CADTI village. Pero yung buong isla actually yung kanilang homeland. Yung gusto ko lang igit. No? Ang buong isla ng Boracay, yan yung talagang tahanan ng mga atis. Pero hindi naman nila gustong kunin na yung buong isla. No? Ang para sa kanilang, sana yung mga naiiwan na lang na pwede silang magbahay, magtahanan. Yan yun sanang galangin. Now, ang problem is, 5 years after inaward yung CLOA ng Department of Agrarian Reform, binuhusan nila ng support yan. Nagkaroon sila ng mga taniman dyan, dragon fruit, mga organic vegetables. Very successful no, yung kanilang CLOA. Ngayon, binawi dahil hindi daw suited for agriculture. Kasi may mga nagka-claimants doon. So, ang sinasabi nila, bakit binigay nyo noong 2018 si Pangulong Duterte pa nag-award? And then, after 5 years, bigyan na lang may sumulpot. At binabawi nyo na yung CLOA. Sinasabi ninyo ang dahilan is hindi siya suited for agriculture. Kaya andyan na yung aming dragon fruit, andyan yung aming dwarf coconuts. Pumunta ako doon eh. May kambingan sila sa kompleto. So, nag-appeal sila sa DAR, denied, yung DAR region and then DAR central office. Ngayon, nakipangulong Bongbong Marcos na. It's for him to decide kung babawiin pa rin yung CLOA na yon or i-reverse yung decision ng Department of Agrarian Reform. Otherwise, handa sila na idala hanggang sa Korte Suprema yung kanilang apela. Okay. If pala rin Congressman, no, na makapasok itong ML Party List, ano po yung may bibigay mong tulong sa mga kababayan nating ate dyan sa Boracay pagdating sa kanyang problema? Well, una kasi, iba rin kasi kung merong mga kongresista ang nagsasalita para sa kanila. Kasi yun ang malaking problema ng mga kapatid nating katutubo. Bihirang meron silang boses sa Congress na ipaglaban yung kanilang mga karapatan. So ako bilang isang katutubo, galing ako sa Ifugao, Pabilieran ako, so IP ako, Ifugao Gandang. Yun yung bibit-bitin ko na isang priority agenda ko, yung rights of indigenous peoples. Lalong-lalo na ang ati. Ang ati, actually, ang masasabi ko pinaka na abuse and exploit ng mga katutubo. Kasi at least yung mga Aitas sa Pampanga at sa Clark, yung mga Dumagats, mga katulad nila na mga naunang Pilipino, meron silang ancestral domain. Meron silang lupa doon, yung sa Sierra Madre, no, kinilala. Yung mga atis dito, wala na eh. Nasa village na lang sila. So, yun yung gusto kong itulong talaga. No? Maliban doon sa mga mag-asaka, sa mga mangingisda. Because batay rin sa survey, ang pinakamahirap
at pinaka nagugutom na mga sektor ay yung mga farmers and fisher folk, which is ironical because yung nagpapakain sa atin, sila pa yung nagugutom. So I think kulang yung support ng government to our farmers. No? In other countries kasi subsidize ang farming, kaya mas mababa ang presyo ng bigas sa Vietnam and Thailand. Kaya pag nag-i-import tayo ng bigas, yun yung mas mura compared to local rice. So I think government has to invest more in agriculture and directly help yung mga farmers and fisher folk para medyo maging namang profitable yung farm. Kasi wala nang gusto magsaka ngayon. Marami nang nagsumusuko. Oo. So, tama ba yung nangyari doon sa sa Boracay kung na parang tinake over agad, di ba? May nandyan pa yung laban sana sa sa korte. Meron lang yung kaso may to-make over na agad na yung isang lote kasi 5 lote yan. Yung lot 2, yung malapit sa highway, yun binakura na nung nag-claim, which is also illegal kasi hindi pa naman tapos yung kaso na Pangulo pa Pero yung at least yung lot 1 na doon may mga tanim na sila, ngayon pa naman nakakapasok sila, lot 1, 3, 4, and 5. Pero mali yung ginawa nung claimant na bigyan na lang binakura. Sana yung Dharma lang nagsalita. Teka lang, hindi pa tapos yung kaso. Tama, Pangulo pa. So, may speaking na mga buto, siyempre alam naman natin mga ETA, mostly yan, magtatanim yan Ano yung mga na binigay natin sa kanila, Kong, na mga ayuda in terms sa pananim? Well, yung support na mga livelihood projects. So kasi nung na-award yung canteen nila, walang mga bahay doon, walang water system, walang kuryente. So at least ngayon yung pumunta ako dyan, marami ng mga NGOs na nakapagbigay ng sapat na tulong sa kanila. Mostly naman mga NGOs yung nagbigay ng tulong. So ngayon meron silang organic agriculture, may nursery sila, nagtatanim sila, meron silang kasunduan with DNR to protect yung mangrove. Sa harap kasi nung kanilang village, mangrove yan yan, na puno ng mangrove. So at least kasama nilang DNR. Nagtatanim sila doon, may mga fish pond sila doon na nanggaling sa mga NGOs. Makakakilala rin natin ng mga NGOs. So not necessarily the government. I think naman na ito yung pwede mong sabihin na model na IP village, itong Ati village sa Boracay kasi self-sustaining sila. Meron silang kabuhayan, meron silang daycare at saka kinder. Yung paunti-unti, nade-develop nila yung area na makapag-provide ng mga basic services sa mga kapwa nilang katutubo without so much assistance galing sa gobyerno. After na nakapunta na kayo doon at nakita niyo yung lugar, ano yung mga pwede nating maidagdag pa sa kanila? Galing sa inyo, like kalimo, galing sa inyo. Well, humingi sila ng tulong sa poultry. Poultry. Gusto nilang magtayo ng manukan doon. Kasi talaga naman ang agriculture ngayon to be profitable, dapat diversified Hindi na sapat na isang produkto lang. So, since marami sa kanila nangangailangan pa rin ng kabuhayan. Dati kasi ang mga ati, palibot-libot yan ngayon, nasa isang village ka na, so iba na yung buhay nila. Kailangan silang magtrabaho, di ba? Hindi katulad noon na isda lang sila dyan. Kahit saan lang. Kahit saan. So now, kailangan marami silang livelihood. So ang hinihingi nila ngayon naman yung manukan. So sabi ko, sige, pag-usapan namin ng mga kilala natin, ML Party List at mga NGOs, makakatulong tayo dun sa manukan nila. Meron naman kasing local na organization dito, yung Busoy, na willing mag-provide ng technical assistance dun sa mga artists sa Boracay. So maliban sa mga ate kung may mga IPs din naman dito, sino pa yung maliban sa mga ate, sino pa yung mga natin, minute up natin dito para matulungan din kasi parang marami, parang kayo diyan kayo sa sa mga pananim? Fisher folk. Fisher folks. Sabi nga ng mga fisher, bakit daw yung mga magkasaka? Pag may bagyo, may ayuda ka agad. Sila medyo hindi nabibigyan yung... Which is, ngayon ko lang nalaman pala na gano'n. Kasi ang farmer, pag nagkaroon ng typhoon, may free seeds, may mga inputs, ganyan. Yung mga mangingisda, sira yung fish cage nila, o yung mga bangka nila, bihira or mabagal bago makuha yung ayuda. So, sabi ko, I think ang isa sa mga dahilan is dahil ang ahensya na tumutulong sa kanila, hindi siya departamento. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa ilalim ng DA. Tama. So ang DA, normally,
hindi dapat, pero ang priority nila is nakikita nila farmers. Agriculture. Rice and corn farmers. Diba? So, yung ahensya na Fisherfolk, yung bureau is hindi ganun kalaki yung budget. Tama. And sinasabi nga namin na kung akala natin itong bilang ng mga farmers, marami-rami rin pala ang mga mangingisda. And much of our diet nanggaling actually sa seafood, di ba? So dapat sana may bill na i-convert yung BIFAR into a department of Fisheries and Aquatic Resources para mas malaki yung kanilang budget, and then diretso na sila yung nakakatulong sa Fisherfolk, hindi pa dumadaan sa DA, no? Though dapat naman hindi dumaan sa DA, pero since nasa ilalim sila ng DA, yung budget nila hinahati ng Department of Agriculture. So yun yung isa na sabi ko sa mga Fisherfolk dito sa yung Washington, nakausap namin na yun sana yung batas na gusto namin isulong, maging Departamento of Bureau of Fisheries. May panawagan dyan yung mga pamalakaya doon sa Zambales, di ba? Yeah. Na magkaroon ng batas tungkol dyan na yung fishery magiging department. Yes, kasi nga nakikita nila na kulang yung naibibigay ng Bureau of Fisheries. Oo. Sige. So, ano pa yung mga kagandahan? Just in case manalo kayo, makapasok kayo bilang party list. Ano yung priority natin? Yeah. Well, una, yung ML party list, ito ay multisectoral na party list. Dapat naman talaga ang layunin ng party list is mag-represent ng sektor. Hindi katulad sa nangyayari ngayon ng mga political dynasties ang may hawak ng party list. Pero ang party list supposedly, itinayo yan para yung mga bihirang may boses, yung mga nasa laylayan, magkaroon ng representation sa Congress. So, ang ML, kasama namin dito si Senator Laila de Lima. Siya yung first nominee, and then myself, Debbie Browner Bagilat, isang katutubo naman, and then si Erin Tanyada as our third nominee. Meron pa kaming mga ibang mga kasamahan na representing the youth, urban poor, and senior citizens. Pero andito kami sa Aklan para palawakin yung aming sectoral formation. Kasi ang gusto namin is, after the elections, kung tayo magwagi, patuloy sana yung dialogue. Because ang napansin ko in my 9 years as Congress, ang daming mga batas na sinusulong sa Kongreso, bihirang nakakausap yung mga tao na naapektuhan ng batas. So whether batas sa mga magkasaka, bihirang kinokonsult yung farmers. So ang gusto namin sana is, sinimulan na namin na makipag-usap sa mga mangingisda, sa mga katutubo dito sa Aklan, kung meron mang mga batas and programs na pwedeng ipaglaban ng ML party list, then dapat nanggagaling din yung mga suggestions sa kanila. So, priority namin ay environment, kasi importante yung labanan yung climate change. Lalo na dito sa Aklan, nagkakaroon na ng flooding, tumataas ang sea levels, nagkakaroon ng environmental pollution, so sana tugunan natin ang environment. Kasama rin ang mga programa namin kung agrikultura, kasi nga nakikita namin na marami na sa mga farmers and fisherfolk ayaw na nilang ituloy itong medyo magastos at sabi nila lugi. So kinakailangan bigyan sila ng mas direct assistance sa kanilang pagkasaka at sa pangingisda. Sinusulong rin namin siyempre yung mga batas on good governance, mga batas tungkol sa tamang paggamit ng budget. Alam naman natin itong nakaraang mga taon ang daming mga investigation sa Congress, mali na nagamit yung budget, whether confidential funds o ibang nagamit. Pero siguro importante na mismo yung mga party list, sila yung magsulong doon sa tama na paggamit ng AKAP, TUPAD. Marami yan AIX, pero sana magamit talaga for mga livelihood ng mga sektor, hindi po sa pang-solong gamit ng isang individual na leader, kasi ganun na nangyayari. So yun po yung maraming mga panukala na gustong itulak ng ML party list. We are the sectoral formation of the Liberal Party. Kami po yung party list nila Lenny at saka ni Kiko. Kasama po namin si Manay Laila de Lima at si Kong Erin Tanyada. At ako po, si Teddy Bagilat mo dito sa ML Party list. Maraming salamat, Congressman, at maraming salamat sa pagbisita mo dito sa Aklan. Thank you. Thank you. Thank you very much.